Mampor, The Origin Tale of Cebu's Most Mysterious Man. Kapag nagde-describe pa tayo ng isang bagay na napakaluma na, panahon pa ng Mampor. Sino itong Mampor na kadalasang pinag-uusapan at iniuugnay sa mga lumang bagay? Ang tunay na pangalan ni Mampor ay Captain si Joaquin Monfort, isang kapitan ng Kastila, na dumating dito sa Cebu noong 1896. Kalaban niya ang mga bisdak katipunero tulad ni Napoleon Villegas na kinuha ang kanyang pangalan sa revolusyonaryong Leon Quilat. Bilang isang tunay na Cebuano, palagi tayong nakakaharap ng mga passive na komento kung saan karamihan sa mga tao ay nagsasabi ng isang bagay sa ating kasaysayan na napakalayo ay tinutukoy nila ito sa isang hindi kilalang lalaki na nagngangalang Mampor. Sasabihin ng matatanda, panahon pa man na ni Mampor. Kaya sino ang mailap na lalaki na ito na patuloy na binabanggit ng mga tao kapag pinag-uusapan nila ang isang bagay na napakatanda at lipas na ngunit hindi nila tiyak kung kailan ito? Siyempre, marami ang mga tall tale na nag-uusap tungkol sa pinagmulan nito. Mas nakakaintriga ito kaysa sa napapanood mo sa mga blockbuster na superhero na pelikula tulad ng sa Avengers o Justice League. Ito ay karaniwan at araw-araw na sa tingin mo ay alam mo ngunit hindi ka talaga sigurado. Sino si Mampor? Mayroong isang tunay na makasaysayang figura sa likod ng mataas na kwentong ito at ang kanyang pangalan ay Captain Joaquin Monfort. Una siyang lumabas sa mga opisyal na talaan noong 1896 nang siya ay italaga sa Cebu noong mga unang taon ng umuusbong na revolusyonaryong kilusan laban sa Espanya. Hinarap niya ang mga katipunero na pinamumunuan ni Pantaleon Villegas, ang lalaking kilala ng karamihan bilang Leon Quilat. May isang bersyon ng mataas na kwentong ito na mas malamang, ang kanyang apelyido ay nasira at naging Mampor, dahil karamihan sa mga katipunero ay hindi marunong bumasa at sumulat at hindi mabigkas ng malinaw ang kanyang pangalan. Matapos ang ilang taon ng paninirahan sa lungsod, naabot ni Monfort ang antas ng pagiging kagalang-galang sa lipunan sa loob ng komunidad. Bilang isang mataas na opisyal sa Guardia Civil, si Monfort ay itinalaga sa posisyon ng alderman ng ayuntamiento noong 1896. Bilang isang kilalang Espanyol at pangunahing opisyal ng lungsod, si Monfort ay isang napakakitang personalidad at kilalang-kilala ng mga residente ng lungsod ng Cebu. Ipinaalam ni Father Pedro Medina, ang kura paroko ng San Nicolas, kay General Montero na papunta na ang mga katipunero upang kabkubon at salakayin ang Guadalupe. Upang maiwasang mangyari ito, inutusan niya si Kapitan Monfort at ang kapwa-opisyal na si Ciriaco Gutierrez na bumuo ng isang puwersa na binubuo ng pinaghalong kumpanya ng mga sundalo, Guardia Civil, Carabineros, Cuadrilleros, Voluntarios, at Vigilantes, upang harapin ang mga rebelde. Mayroon ding mga tapat na Cebuano na sumuporta kay Monfort at sa kanyang mga tauhan. Marami sa mga lalaking ito ay may mga kilalang apelyido na alam mo na ngayon tulad ng Jose Atilano, Eduardo Lopez, Manuel Maldonado, Arsenio Climaco, Apolinar Cabilbil, Godofredo Lago, Simeon Padriga, Pedro Sanson, Juan Bores, at Raimundo Enriquez. Inutusan sila ni General Montero na alamin kung para saan ang pagtitipon ng mga tao. Dumating sa Puente de la Revolucion, timog dulo ng Colon Street, ang loyalistang tropa ni Gen. Montero na may halo-halong mga unit at pagkatapos ay muling inorganisa sa dalawang grupo na ang isa ay pinamumunuan ni Captain Monfort, na tumuloy sa Calle Valeriano Weyler, 3 de Abril Street, at ang isa naman ay pinamumunuan ni Kapitan Gutierrez, na tumuloy sa El Pardo, C. Padilla Street. Ang labanan ay galit na galit ngunit ang mga loyalistang tropa ay kalaunan ay naitaboy ng malupit na pag-atake ng mga katipunero. Hindi nagtagal ay umatras sila pabalik sa Puente de la Revolucion kung saan ang iba pang loyalistang unit ay nagsagawa ng isang epektibong pagkilos sa likuran upang protektahan ang buong puwersa mula sa pagkalipol. Ang mapaminsalang labanan na iyon ay kalaunan ay iniugnay kay Monfort upang ang kanyang pangalan ay taglayin ang katagang iyon na Mampor, upang tumukoy sa isang kaiyahiyang pagkatalo o napakalaking kabiguan na itinulak sa basurahan ng kasaysayan.
Isa sa mga posibleng dahilan ng naturang pagkatalo ay dahil sa kawalan ng kakayahan ni General Montero na i-coordinate ang kanyang magkakaibang mga unit na binubuo ng mga lokal na loyalista at mga boluntaryo mula sa ibang mga lalawigan. Higit pa rito, maaaring sabihin ng ilan na ang ilang mga lalaki ay hindi nasisiyahan dahil sa pagkaantala ng pagbabayad ng kanilang mga dapat bayaran. Nadagdagan din ito ng katotohanan na ang karamihan sa populasyon ng sibilyan ay nagsimulang lumipat ng kanilang katapatan sa mga revolusyonaryo. Kultural na epekto ng Mamporismo. Ang pangmatagalang epekto nitong Mamporismo ay ang ilang mga tao mula sa ating kasalukuyang henerasyon ay nawawalan ng interes sa anumang bagay sa nakaraan. Ito ay medyo kawili-wili kapag iniisip mo ang tungkol sa kasaysayan nito ay isinulat ng mga nanalo at hindi ng mga natalo. Maliwanag, si Montfort ay may isang tiyak na reputasyon na siya ang naging taong pinakaayaw niya. Siya ay napakalupit at walang awa na karamihan ay napupuot sa kanya kaysa sa kanyang pinunong opisyal ng Guardia Civil na nagngangalang General Adolfo Montero. Ang kanyang reputasyon ay nagsilang sa hindi kilalang persona na ito na anumang napakatanda ay nagmula sa kanyang panahon. Kung paano ito nangyari ay nawala sa oras. Sa takdang panahon kapag ang balita at sikat na media ay tumutukoy sa isang bagay na bigo ng malaki dahil ito ay lipas na, oras na ni Montfort na dapat sisihin kapag nagkamali. Depende sa kung anong pananaw ang pinaniniwalaan mo at kung anong panig ang sinusuportahan mo. Si Montfort ay katulad ng sinumang tao na naglagay ng napakahirap na desisyon na gagawin ang kanyang makakaya upang mabuhay. Noong panahong iyon, ito ay isang magulong panahon nang nagsimulang maghimagsik ang mga Cebuano laban sa kolonyal na pamumuno ng mga Espanyol. Mabilis na nakakalimutan ng mga tao ang tungkol sa huling ilang dekada ng pamumuno ng mga Espanyol na may posibilidad na isama nila ang kaiyahiyang wakas sa kahangalan ni Montfort. Ang lumang rehimen, pinakamahusay na inilarawan bilang isang panahon na nagtapos sa isang pagsasabwatan at marahas na paghihimagsik na humantong sa maraming kamatayan, pagkawasak, at dislokasyon ay ipinakilala sa ilalim ng sanggunian na Mampor. Mahigit isang siglo na ang lumipas, nakalimutan na ng mga tao ang panahong iyon sa kasaysayan at ang termino lamang na nagpakilala dito. Nalilimutan natin ang kasaysayan ng Cebu noong panahong iyon at hindi sinasadyang nakakalimutan ang rebolusyong nagpatalsik sa mga Kastila sa isla. Ngayon, nakalimutan na lahat sina Leon Quilat, General Arcadio Maxilom, at iba pang bayani ng revolusyon salamat sa Mampor.